Okay po, so praise God. So magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So muli po ay tayo po narito upang sabahin natin ang Panginoon. Amen. So at patuloy natin siyang pasalamatan sa lahat ng pagkapala na kanyang pinagkakaloob. Sa lahat ng mga katatagan at kalakasan sa bawat araw na binibigay niya sa atin. Amen. Praise God. So muli po, palakpan natin sa Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Amen. Hallelujah. Amen. So sa oras na ito ay ating sambahin, papurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Bigay po natin the best sa pagsamba sa Kanya. Amen po. Thank God. Siguro po palakpan natin si Lord. Yan po, mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. At inanyayahan po na tayo tumayo. Amen. Umawin po muna tayo ng mga awiting papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin si Lord sa lahat ng pagpapala na Kanyang pinagkakaloob. Amen. Praise God. Iba, ibigay po natin the best sa pagsamba sa ating Panginoon. Thank you, God. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kahipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, patuloy natin papurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin ipahayag ang ating pagmamahal kay Lord. Thank you, Jesus. Awinin po natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita
tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y papabalin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Madalas ng habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you God, thank you Lord. Hallelujah. Patuloy po nating papurihan ng ating Panginoon. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Thank you Lord. Hallelujah. Sige po, sambahin natin ang ating Panginoon. We worship you Lord. Praise you God. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang
buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Oh, pinupuri ka namin. Sinasamba, hallelujah. Oh, we worship you, God. Lord, salang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Matalas ka, ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilan mo. Oh Lord, dakila ka. Oh Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, O Lord God, for your goodness. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Oh Lord, purihin ka. Oh yes, Lord God, we worship you, Jesus. Sige po, patuloy po tayo manahan sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Wala kang katulad, wala kang kapares. Dakila ka, Panginoon.
Ika'y aming sinasamba, ika'y aming pinupurihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po. Para ika'y aming sambahin, ikaw ay aming parangalan, ikaw ay aming papurihan. Pasalamatan sa lahat ng bawat biyayang amin natatamo, sa bawat umaga, sa bawat hininga, sa bawat kalakasan, sa magandang kalusugan. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, napakabuti niyo. Wala kayong katulad, wala kayong kapares. Kaya hayaan niyo po sa oras na ito ay patuloy ka naming itaas, patuloy ka naming parangalan, dakilain sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at habag. O Diyos na makapangyarihan, na siyang nakakaalam ng lahat, nasisiyasan niyo po ang aming puso't kaisipan. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy, Lord God, kahabagan niyo po kami. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakamali. O Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy, Lord God, na tahakin ang buhay na ayon sa iyong kalooban, ang daan patungo sa iyong kalwalatian, upang ikaw ay aming maparangalan, upang ikaw ay aming maitaas, Panginoon, sa buhay namin, O Lord God. Pagkat sa ganang lakas namin, hindi namin kaya. Kailangan po namin kayo, kailangan po namin ng pagkilos po ninyo, kailangan po namin ng pangungusap po ninyo, kailangan po namin ng direksyon patungkol po sa inyo, Lord God. Ang iyong gabay, ang iyong akay, Panginoon, pag-akay, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At sa oras na ito, hayaan niyo pong maranasan po namin ang iyong presensya. Maranasan po namin ang iyong pangungusap, ang kalakasan, katatagan, kagalakan na nagmumula sa inyo. Kapayapaan, O Lord. Hallelujah. Lord, buksan niyo po ang durugawan ng langit at patuloy, Lord, idibuhos niyo po ang umaragasang pagkapala na kailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Holy Spirit, Banal na Espiritu, welcome ka namin. Puspusan niyo po kami ng iyong presensya nang sa ganun magkaroon kami ng tapang para parangalan ka. Magkaroon kami ng tapang para pagpuli kang papurihan, O Lord God. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan habang kami sumasamba, Panginoon. Holy Spirit, touch our heart, O Lord God. Touch our heart, O Lord. Hallelujah. Mag-usap ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagkapala. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginagawa, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Isang malaking pagkapala na kami po ay narito. Sumasamba, nagpupulis ang Diyos ng makapangyarihan. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. At naniniwala kami na palalakasin niyo po kami muli. Kailangan po namin kayo. Lord God, upang maging matagumpay po kami sa bawat araw-araw na binibigyan niyo sa amin. At patuloy po namin winawasak ang lahat ng ginagawa ni Satanas sa ngalan ni Kristo Jesus. In the mighty name of Jesus, patuloy po namin tinataboy ang lahat ng mga pinaplano niya, lahat ng mga pinaplano niya, aming winawasak. Lahat ng mga espiritong hindi nakalulugod sa inyo, aming tinataboy sa ngalan ni Kristo Jesus. In the mighty name of Jesus. O God, maghari ka, mangusap ka, manguna ka, Panginoon. Thank you so much, O Lord God. Ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya dapat lamang, Panginoon, ikay aming sambahin, O Lord God. Pwede niyong kunin ang lahat, Panginoon. Pwede niyong kunin ang lahat, Panginoon. Pero salamat po sa iyong biyaya at habag. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Thank you, God. Kayo na pong bahala sa gawain ito. At patuloy ka naming tataas. Patuloy ka naming papupunihan at sasambahin. Salamat po, Lord, sa iyo po ang papuri, pagwalhati at pagdakila sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So, palakman natin si Lord at pwede na po tayong umupo. Amen. Hallelujah. Ay, thank you po. Kaya pa tayo. Yun. Thank you po. Okay. So, palakpan muna natin po si Lord. So, medyo nag-a-adjust tayo. Nasanay tayo sa karaoke -1. Amen? So, na-adjust tayo ng konti. Yan. So, pag-pray po natin na magka-drum naman tayo. Thank you, Lord. Yan. So, praise God. So, handa na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Amen? So, praise God. So, tanongin mo ang katabi mo, handa ka na ba? Amen. Praise God. So, ang ating po tatalakayin ay familiar po sa ating lahat. No? Familiar po at madalas po ay natatalakay po natin ito at nakakuwento po. Okay? Praise Jesus. Yun. Thank you, Lord. What is? Okay.
Bansang kayo po. Ayan po. Ayan po. Ayan, okay. Ayan. So, patulog tayo. Yun. 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 Okay. So, di lamang may po pagyabaan ng kasya kami. Okay, so, yun po. So, magpagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, ano nangyari? Bakit walang ano? Thank you, Jesus. Oh. What is happening to this world? Amilyari. Inano yun. Wait lang po na. Okay, thank you, Lord. Baka... Okay. Yun, thank you, Lord. So, pag-uusapan po natin sa umagang ito ay ang patungkol sa ang mabuting Samaritano. Yan po ang ating pag-uusapan, ang ating tatalakayin po sa umagang ito. At alam ko po, very familiar po tayo dito sa mabuting Samaritano na kwento na ito. Okay? So, wala tayong scripture reader, pero okay lang. So, basahin ko na lamang po. Sabi po dito sa Lucas chapter 10, verse 25 hanggang 37, ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Yan. So, ang mga ito actually, hindi sila lumalapit sa Panginoon. Nahihiya sila. Kasi nga, yung pride po nila, yung nga ay iniisip nila, mas magaling sila, mas mabuti sila. Kaya mga ito ay hindi sila basta-basta lumalapit. Pero ito, nagkaroon siya ng lakas ng loob actually, sabi nga po ito, upang subukin lang si Lord Jesus. Hindi naman talaga para magtanong lang talaga. Marami mga taong ganyan, di ba? Nagtatanong lang sila upang subukin yung katalinuhan ng isang tao. Meron naman gustong matuto. Meron namang iba nagtatanong para na sa ganun magkaroon ng diskusyonan para marinig at malaman ng iba. Yan. Pero ito, ibang kanyang dahilan para subukin ang Panginoong Hesus. Yan. So sabi nga dito, sumagot ng Panginoong Hesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Itutukoy po yung tungkol sa Old Testament, yung kautusan. Tama po ba? Yan. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yun, kahit siya pala, alam niya kung ano talaga ang major commandments ng ating Panginoon na kung saan utos ng Diyos na ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa. Ibig sabihin ng buong pagkatao mo, ng buong buong lakas. Yan, yung kalakasan mo. Ibig sabihin yung habang ikaw ay nabubuhay, iibigin mo ang Diyos. Yung may mga paa ka, may mga kamay ka, gagamitin mo yan kay Lord. Yan. At buong pag-iisip, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, of course, hindi titigil itong taong ito na nagtanong sa Panginoong Hesus para subukin siya kasi napapahiya siya eh. So ngayon, eto, nagtanong siya uli. Upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa ang lalaki. Sino naman ang aking kapwa? Yan. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Okay? So, yung mga, siguro papunta, actually yung lugar na yun, sinasabing delikado talaga. Marami talagang nag-aabang. Okay, sa lugar po dito, ano po yung lugar na sa tingin nyo para bang hindi safety na dumaan? Yung na kung saan parang alam nyo po na ang lugar na ito parang hindi safety kasi maraming mga mayayabang, maraming mga tawag dito, kidnapper. Yan. So, eto, yung lugar na to, yun ang dinaanan ng taong ito. Okay? So, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad.
Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. So merong dalawa, na una yung paring Hudyo, pangalawa yung Levita. Yung paring Hudyo at Levita, sila ay mga naglilingkod sa simbahan, sa templo. Sila ay may kaalaman sa patungkol sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Sila ay may kaalaman. At sila ay sila po ay mga nagtuturo, nagpapahayag patungkol sa kautusan ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, nasa loob sila ng templo, nasa simbahan sila. Okay? Ngayon, meron pong Samaritano na dumaan. Okay? Sabi nga po dito, nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis, at alak ang mga sugat at binendahan. Okay po? Pag makikita po natin dito, yung alak na ginagamit dito ay ginagamit sa mga sugat po, panggamot. Okay? Pagkatapos ay sinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan, sa isang apartment, sa isang bahay paupahan. Yan, kung saan inupahan niya yung bahay para maging tuluyan nung nakita niyang may sugat. Okay? Nung biktima. Ngayon, upang maalagaan siya doon. So, ibig sabihin, bukod sa kinupkup niya, kinuha niya, inalagaan niya itong taong to. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Ang tindi po ng Samaritanong yun, no? So, isipin niyo, hindi naman niya kaano-ano, okay? Na kung saan actually yung mga Samaritano ay kinikilalang makasalanan. Bakit po? Sila po ay mga half Hudyo. Kasi yung sa mga Hudyos, hindi sila pwedeng makipamatok sa mga hindi Hudyo. Hindi sila pwedeng mag-asawa sa mga hindi Hudyo. Itong mga to, sila yung mga bunga na kung saan yung mga magulang nila ay ang tawag sa kanila ay bunga ng kanilang pagkakasala. Itong mga Samaritanong to. Yan. So hindi sila pwedeng mag-asawa sa mga foreigner. At sila yung mga Samaritanong to, ito yung mga tisoy. Kumbaga sa atin, tinatawag nating half Pinoy, half American. Yung mga ganon. Sila po ay parang ganon. Yan, mga half-half sila. Kayo po, ano pong half po ninyo? Italiano? Half Italiano, half Aita, half Ilocano. Okay. So yun po, no? So, ngayon, inalagaan niya. Kumuha siya ng maupahan at doon niya pinatira yung taong to. At kinausap niya nga yung may-ari, alagaan yung biktima. Hindi po, no? Ang kanyang puso, kung gaano po siya mahabagin sa isang tao. Hindi lang siya na kung saan nakakaalam ng salita ng Diyos, kundi makikita sa kanyang buhay na talagang ito ay may alam sa salita ng Diyos. Amen. Hindi katulad po nung dalawa na kung saan naglilingkod sa simbahan, nagtuturo patungkol sa kautusan ng Diyos, pero nakita itong biktima na nangangailangan ng tulong, pero lumihis po sila ng landas ng kanilang daraanan. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? At sumagot siya, hindi man lang niya masabing Samaritano. Ito ang kanyang sagot, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Nakikita niyo po? Kasi para sa kanila, hindi sila dapat makikisalamuha sa mga Samaritano. Kaya nga laging sinasabi, kinu-question si Lord Jesus, nakikisalamuha siya sa mga makasalanan. Nakikisalamuha siya sa mga mahihirap. Lagi siyang gina-question. Ngayon, itong taong to, hindi man lang niya masabi sa mga dun sa Samaritano. Kung gayon, sabi ng Panginoong Jesus, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. So, challenge ng Panginoong Jesus yung dalawhasa sa kautusan. Ibig sabihin, marami siyang alam sa salita ng Diyos. Nagtuturo patungkol sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, gawin mo kung anong ginawa ng Samaritano. Humayo ka at gawin mo rin ang ginawa niya. So, pag-aralan natin mabuti, sino ba yung taong naglalakbay?
Yan. Sino ba itong taong naglalakbay na to? Ito yung taong naglalakbay na kung saan hinarang siya ng mga tulisan. Okay, hinarang ng tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. So, hinarang siya ng mga tulisan. Ito yung makusan, meron siyang dapat patutunguhan eh. Meron siyang dapat makamit eh. Meron siyang dapat puntahan. Maraming mga tao na katulad natin na dapat ito ang kanyang tinataha pero hinarang siya ng ibang tao. Yung kanyang pangarap na dapat abutin, hindi niya naabot dahil hinarang siya ng mga tao sa kanyang paligid na ayaw matupad ang kanyang mga pangarap. Ito yung mga tao, yes, palapan natin si Lord. Ito yung dapat na kung saan patungo sa Panginoon eh. Ito yung dapat na kung saan meron dapat siyang gagawin, meron siyang misyon. Yung tinisan, meron siyang misyon, meron siyang dapat kailangang puntahan. Pero hinarang siya ng mga taong nakapaligid sa atin. Maaaring maanan sa atin, may mga pangarap. Pero dahil sa mga ginagawa ng ibang tao, hindi natin ngayon maabot yung pangarap natin. Naantala, natigil tayo. May mga tao sa paligid natin na kung saan na dapat sana ay meron silang ginagawa, meron silang misyon, pero napigilan. Ito yung mga tao yon. Taong naglalakbay, sabi nga po dito, hinubaran. Tapos kinuha ang lahat sa kanya. Kinuha. No? Tinanggal ang lahat sa kanya. Naku, sa marami po mga tao dyan sa nakakaranas na para bang kinuha ang lahat sa kanya. Na kung saan hirap na siya. Pinagmamalupitan, pinagkakaitan, marami pong mga tao nakakaranas ng ganyan. Kinuha ang lahat sa kanya. Pakiramdam niya na kung saan walang-wala na ako. Kaya nga may mga tao na para bang wala na silang makitang pag-asa. Kasi sa tingin nila, walang-wala na. Kinuha, naghihirap na ako. Baga, lahat na lang na pwede ko na kung saan makitang pag-asa, kinuha pa. Tinanggal lahat. Marami pong mga tao nakakaranas ng ganyan. Binugbog. Ito yung mga tao nakakaranas ng pananakit. Nakaranas na nasaktan. Marami po mga tao na parang bugbog na ang pakiramdam nila. Nasasaktan na po sila. Masakit na ang kanilang pakiramdam. Bunga ng mga tao na kung na maaari din na nakasalubuhan na nakasama po nila. Marami po mga tao ganyan. Nakakaranas na parang pagod na ako. Sige mo pala pa natin si Lord. Marami pong ganyan na napapagod na, nasasaktan na, hirap na. Minsan maaring dulot ng kanilang mismong pamilya o ng ibang tao. Napapagod na sila. Ito yung mga tao iniwan halos patay na para bang wala ng pakiramdam. Dahil sa mga naranasan sa buhay, marami po mga tao nagdurusa. Manhid na sila dahil sa nangyayari sa buhay nila. Di ba yung patay parang manhid na, wala nang pakiramdam. Ganun po. Kaya nga para sa kanila parang wala nang kwenta ang buhay. Parang wala nang halaga ang mabuhay para sa kanila. Kasi dahil sa mga naranasan po. At marami po mga tao nakakaranas ng ganyan. Amen. Akala natin malakas. Yung palapan natin si Lord. Akala natin malakas pero mahina lang sila. Naghihirap na sila. Pagod na sila. Wala nang makitang pag-asa. At kung kung saan nasisira na ang kanilang buhay. Ngayon, nangangailangan sila ng tulong. Nangangailangan sila. Sila itong mga tao na kung saan parang mga Hudyo, paring Hudyo at Levita. Okay? Itong paring Hudyo at Levita, nakita niya. Pero wala silang ginawa para tulungan ng kanilang kapwa. Maaring katulad din natin sila. Marami tayong alam patungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo po ang tungkol sa salita ng Diyos. Pero meron ba kayong ginawa para tulungan ang iyong kapwa? Meron ba tayong ginawa para na kung saan tulungan ito? Para nang sa ganon yung kanyang nararanasan, kanyang nararamdaman ay mabago at makita niyang may pag-asa, meron Diyos. Para makita niyang may Diyos sa mundong ito, sa buhay niya. Merong Diyos na nagmamahal sa kanya, kumakalinga. Na tayo ba ay nagsilbing liwanag doon sa mga taong yan?
Maari tayo po ikatulad ng mga paring Hudyo at Levita, nakakaalam ng salita ng Diyos, pero wala tayong ginagawa. Tinitingnan lang natin at nagpapatuloy tayo sa mga dapat nating gawin. Hallelujah. And then, maging Samaritano tayo. Katulad ng Samaritano, meron siyang ginawa. Hallelujah. Sabi nga po dito, yung taong naglalakbay, hinarang. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ang pagmamahal ng isang tunay na Kristiyano na pinakita ng isang Samaritano na tinuturing makasalanan, pero siya yung nagpakita ng tunay na pagmamahal ng isang tunay na Kristiyano. Amen. So maaari tayo po ay tinatawag na Kristiyano, pero napapakita po ba natin ng pagiging Kristiyano? Yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon, yung pagmamahal na tinanim ng Panginoon sa ating mga puso, na ibabahagi naman natin ngayon sa mga tao ngayon na nangangailangan ng tulong. Ang tunay na nagmamahal, ang tunay na Kristiyano, siya ay may kahabagan sa kapwa. Katulad po ng Samaritano. Amen? Sabi nga po dito, na kung saan kinahabagan niya yung taong nangangailangan ng tulong, na binugbog ng mga taong na dapat sana ay patungo doon sa kanyang direksyon na patutunguhan, pero hinarang, binugbog, hinuparan na halos iwang patay na. At yung Samaritanong ito, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan niya, nakita niya, kinahabagan niya yung kanyang kapwa. Kasi ba palakpahan natin sa Lord? Sino ba yung kapwa natin? Basta ito'y nangangailangan ng tulong. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, praise God. Hallelujah. So yung puno na kusan, siya ay kinahabagan niya ang kanyang kapwa. Nakita niya, nakaramdam siya ng habag. Sabi nga ng Panginoon sa Lucas 6:36, maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Tayo po ay kinahabagan ng Panginoong Jesus. Kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Na kung saan siya'y nagsakripisyo, inalan niya ang kanyang buhay, na kung sino man ang lalapit sa kanya, manampalataya sa kanya, ay hindi na mapahamak. Kinahabagan tayo, hindi tayo karapat-dapat tayo makasalanan. At alam natin yan. Tayo makasalanan, hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo dapat makapag-worship kay Lord Hindi tayo dapat makapanalangin kay Lord, pero dahil sa kabagan ng Diyos, nandito ka. Nakakarinig ng salita ng Panginoon. Naunawaan mo, napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Napakasarap ng pakiramdam kapag ikaw ay nanalangin, nag-worship kay Lord, na iba yung pakiramdam, iba yung buhay na nasa Panginoon. Dahil kay Lord kung bakit mo naranasan yan. Amen. Hallelujah. So, kinahabagan ka ng Diyos, kahabagan din natin yung mga tao na riyan. Kahabagan din natin sila. Maawa din po tayo sa kanila. Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Diba? Tayo po ngayon mula nung nakakilala tayo sa Panginoon, minsan hindi natin matiis yung ibang tao. Hindi natin matiis. Kumbaga, kapag hindi tayo nakagawa ng bagay para sa kanila, hindi tayo matahimik para bang may gumugulo sa ating puso at kaisipan. Kasi nilagay na ng Diyos yan sa ating mga puso na tayo maging mahabagin. At ang sabi nga ng Panginoon, we are so blessed, mapalad tayo kapag nagiging mahabagin tayo. Sa ibang tao, para bang ang tingin nila parang katangahan. Pero sa Diyos, sabi niya, mapalad ka. Mapalad ka kapag ikaw ay naging mahabagin. Amen? Wala pa natin si Lord. Sabi nga po dito, tumutulong. Yung Samaritano, yung tumulong siya. Na kung saan para may pahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kapwa, tumulong siya. Hindi lang siya basta, ay nahabag ako, ay nakakaawa naman. Hindi lang ganun na tinignan niya, nakakaawa naman siya, binugbog, halos patay na. Nakakaawa naman. Pero hindi lang niya yun ang ginawa niya. Tumulong talaga siya. Na kung saan, sabi kasi na kanya, binuhusan, nilagyan niya ng first aid, okay? Binigyan niya ng gamot, sinakay sa asno, at dinala sa bahay panuluyan. Siguro, nagbayad siya ng renta. Amen? Hallelujah! So, kaya ba natin kayo sumuporta sa mga ganon na kung saan magbabayad tayo para sa renta? Ang church na to nangangailangan ng tulong, alam natin yan. Tama po ba? At ang church na to, kailangan natin ng habag.
Opo. Amen. Sabi nga po, mainit kanina maalisangan. Tama po ba? So, tayo po ay nakikisilong sa tirahan ni Nainita. So, kailangan nating mahabag. Sabi ko nga po, kwento ko dun sa isang church po. Maliit lang po yung church nila. Kunti lang din sila. Ganyan lang kadami. Pero pinapagawa po nila ngayon yung simbahan nila doon sa may Makabebe. Meron na silang simbahan. Kaya lang ngayon, binasak nila kasi bumabaha nga doon. So itataas nila para nang sa ganun, kay bumahaman, meron pa rin gawain. Kaya niyo po bang sila lang po, nagsusupport. Yung pastor, wala namang matanda na po yung pastor. Hindi naman niya kaya magtrabaho na para sustain pangangailangan ng simbahan. Kaya po lumalago ang mga simbahan dahil sa po sa mga mananampalataya, nagtutulong-tulong. Tutulong-tulong sila. Alam natin na kailangan ng church ng tulong. Anong ginagawa natin? Meron ba tayong ginagawa? Nakakaawa naman ng God's Grace Foursquare Church. Meron ba tayong ginagawa? Amen. At alam natin kapag ito ay lumago, alam natin ang simbahan ito ay tumutulong sa mga tao para abutin sila. Hindi naman tayo para bang nag-aaksaya lang. Dito ay nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, tinutulungan natin ang mga tao na makakilala sa Panginoon. Kwento nyo nga po kahapon, marami nagkukwento, marami nakakaabot ng speaker na to. Amen. May naaabot ang speaker na to para yung mga tao makakilala sa Panginoon. At yun naman ang goal natin, matulungan sila makakilala kay Lord. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, hindi naman matter kung gaano kalaki, kung gaano kalaki yung binigay mo. Ang mahalaga, binigay mo ito, nilaan mo ito para sa church. Yung sa God's Grace Foursquare sa Roque, yung mga member doon, opo, kapag may papagawa ang simbahan doon, ang pastor may papagawa, sasabihin lang ng pastor, yung mga member po magtataas ng kamay or either po, palihin po sila na kung saan, magbibigay po sila ng ganito para po sa ganito, para po sa ganyan. Amen. Tingnan niyo po, dahil si pastor lang yung lahat na nagbabayad nung dati doon sa renta, hindi niya nakayanan nung nawalan siya ng trabaho. Nawalan tayo, di ba? Kasi hindi pwedeng, si pastor lang. Kailangan talaga tulong-tulong. Kaya nga yung mga nasa New Testament, di ba, maraming dinadagdag si Lord kasi nagtutulong-tulong yung mga mananampalataya. So tayo po ngayon, magtulong-tulong tayo. Of course, hindi lamang po dito sa church, kung tutulungan natin ang ibang tao, marami pong magkikiisa sa gawain. Eh di po mas masaya po si Lord kapag marami po ang nakikiisa sa gawain ng Panginoon. Maaring hirap na hirap po sila. Tayo po, kapag nahihirapan tayo, meron tayong tatawaging Diyos. Alam natin yan. Pero sila, nahihirapan po. Tulungan po natin sila. Amen! Sige po, palakpan natin si Lord. Thank you, Jesus. Sabi nga sa Hebreo 13:16, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Nalulugot ang Diyos sa mga taong matulungin. At huwag daw natin kalimutan yan. Amen? Hallelujah. Na kung saan, na ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kahabagan, na kung saan, sabi nga, nagbigay siya. Yung Samaritano, hindi lang niya na kung saan sinabi, ay nakakaawa naman. Nagbigay siya. Sabi nga, nagbigay siya ng first aid, nagbigay siya ng masasakyan ng taong yon sa kanyang asno, nagbigay siya ng matutuluyan ng taong yon, nagbayad siya ng upa dun sa apartment, at nagbilin siya sa tao na kung saan alagaan siya, so maaaring business siguro yung taong yon, na kung saan tumulong sa kanya, Samaritan, na nagtatrabaho, kaya nagbilin na lang siya dun sa may-ari ng panuluyan, no? Nagbabantay ng bahay panuluyan. So nagbigay siya. Hindi lang yung nasabi na nakakaawa naman. Nagbigay talaga siya. Amen. Sige po, sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, sa Gawa 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Tayo kasi, tayo mga tao
tao gusto natin masaya. Masaya, napakasaya. Na meron kang tinatanggap, tama. Halimbawa, may nagbigay sa'yo, masaya. Delivery kita, masaya. Di ba? Sino bang hindi magiging masaya? Ganun. Pero mas, sabi nga ng Panginoon, mas maganda daw, mas mapalad kung ikaw yung naglibre, kung ikaw ang nagbigay. Oo. Ikaw yung nagpainom ng kape, ikaw yung nagpainom ng soft drinks, mas mapalad kang yun. Amen! Hallelujah! Hallelujah! And so, praise God. Okay, namatay yung background natin. Anyway, hayaan na lang natin. So, sabi nga po dyan, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sumatanggap. Siya ay humahayo. Ang tunay na nagmamahal sa kapwa ay humahayo. Ang sabi ng Panginoon dun sa taong yun na nagtanong sa isang dalubhasa sa Kotosan, sabi niya, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong inarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya. Tugon ng dalubhasa sa Kotosan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. Humayo ka, sabi ng Panginoon. Kung talagang naiintindihan mo yung sinabi ko, kung naiintindihan mo talaga yung kinuwento ko, kung sino yung tunay na kapwa, humayo ka. Gawin mo yung ginawa ng Samaritano. Ano ibig sabihin? Huwag lang natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Huwag lang natin, naintindihan ko, naunawaan ko. Gawin daw natin. Humayo tayo. Marami pang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Humayo tayo. Share natin sila. Kung hindi sa labawa, si Jenny, in-invite ni classmate na, ay, hindi ako pwede, katoliko ako. Marami pa namang, marami pa. Kung ayaw nung katoliko, edi yung liko-liko. Di ba? So, marami pa po. Actually, ako po, sabi ko nga sa inyo, isa akong sakristan. Isa akong naglilingkod sa simbahan. Isa akong choir. Pero naabot ako dahil sa panalangin ng mga tao at sa pag-share po ng mga ibang tao. Actually, wala pa lang nag-share sa akin. Ang Diyos talaga, iba yung pagkakatawag sa akin. Sa hindi ng problema ko, nung sinagot ng Diyos yung aking panalangin, sabi ko, sige, kung talagang ikaw ay totoo, tulungan mo ako. So, sinagot ng Diyos ang aking panalangin. At eksakto namang yon, nung time na yun, pag-uwi ko sa amin, yung kapatid ko, yung kanina nakita ni Brother Mark, sila ay katatapos mag-Bible study kasama ng pastora nila, babae po yung pastora. So yun po, sabi po, nil-invite nila ako sa church nila. Sabi ng ate ko, kumakanta yan. So, ano bang gusto? Tapos ako naman, inalok ako ng pastora, keyboard. Gusto kong matutong mag-keyboard ka po. Pagdating dun sa simbahan nila, yun nga, di naman ako natutong mag-keyboard. Yung nga, medyo iba yung mga dating ng mga musician, ng mga mananampalataya. Medyo mayabang. Yan. Okay. So, na kung saan, tawag dito, nandun pa, yung mga musician nila nandun pa sa proseso na kung saan hinuhubog pa sila ng Panginoon. Kaya ganun po ang kanilang buhay. So, hindi ako natuto. Pero salamat kay Lord dahil sa mga sa pangyayari sa buhay ko, na sinabi ko, Lord, tulungan mo lang ako kung saan mo ko dalhin, sige doon ako. Kaya nga po, kahit sinasabi sa akin, napakalayo naman ng sansa mo, napunta ka doon. Ba't doon ka pa nagsisimba? Ba't doon ka pa nangangaral? Ba't doon ka pa naglilingkod? Kasi sinabi ko kay Lord, kung saan mo ko dalhin, doon ako, sige. Tingnan pala pa natin sa Lord. Humayo po tayo, humayo. Amen? Masarap po na nakaupo po kayo ganyan, nakikinig. Pero mas masaya po kapag meron kayong kasama na invite mo siya. Tapos tinitignan mo balang araw. Sa unang-una, hindi pa siya pumapalakpak, tingin-tingin pa yan. Pero dumating na yung araw, pumapalakpak na rin siya. Dumating yung araw, tinataas na rin yung kamay niya. Mas masaya ang pakiramdam na yon. At pag nakita mo siya, ang lalim na nasa Panginoon, mas masaya ang pakiramdam na yon. Amen! Siguro malakpan natin sa Lord. Amen, so, wala na ba? Praise God. Hello. Hello, yun. Okay, so yung po no, so, humayo po tayo, sabi nga po ng Panginoon. Pangwakas po, ito yung medyo maliit lang, basahin ko na lang po sa Mateo 25 verse 35 hanggang 40. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga taong yon. And then sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? At
aming pinakain o nauhaw o aming pinainom. Tanong nila, kailan ba namin ginawa yun na ikaw ay aming pinakain, ikaw ay aming pinainom? Tanong nila, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan at kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilago at kayo'y aming dinalaw? Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So ibig sabihin ko, ano man ang ginawa niyo po sa kapwa, ginawa niyo po sa Diyos. Amen? Itong mga taong ito nangangailangan ng tulong. Itong mga taong ito nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos. Itong mga taong ito naghahanap ng pag-asa. Itong mga taong ito na hirap na hirap, bugbog na bugbog. Pero nung isa'y ay yung tinulungan para makakilala sa Panginoon, amen, ginawa niyo po yun kay Lord. Yung mga, alam ba, in-invite po ni Jaylin, ginawa niya yun kay Lord. Naglingkod si Brother Mark, ginawa niya yung kay Lord. Pinakain ni Nainida, yung mga taong ito, ginawa niya yun sa Panginoon. So kung anong ginagawa niyo sa kapwa niyo, ginagawa niyo po yun sa Panginoon. Kaya sabi nga, sige po, kaya nga po, sabi nga po, ano man ang ginagawa po ninyo, kumakain man kayo, umiinom kayo, gawin ninyo na may kapurihan sa Panginoon, na parang sa Kanya kayo naglilingkod, hindi sa tao. Kung tayo po ay humayo, inikayat, binahagi na ng tao to, ginawa mo yun para kay Lord. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay kausapin natin ng Panginoon. Pagbalay-balayan po natin ang mga salitang ating narinig. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, Lord, puri ka, Jesus. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Sabi nga po sa amin ito, basta kasama natin si Lord, walang hindi tayo magagawa po natin, pagkat kasama natin ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay sa atin ng kalakasan at katatagan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas.
lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, O Diyos, sukay tamis. Sa buhay ko, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, Diyos, sukay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri! Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakabaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, basta't kasama ka namin, Panginoon. Lord, walang imposible. Magagawa po, Panginoon, yung mga bagay na akala namin hindi namin kaya, Panginoon. Thank you, God, for changing us, Lord God, sa pagbabago na binibigyan niyo po sa amin. Binabago niyo po kami araw-araw. At binibigyan niyo po kami, Panginoon, na kaunawaan patungkol sa iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po. Ano mang problema, ano mang pagsubok, alam po namin mapagtatagumpayan ko na basta't kasama ka namin, Panginoon. Kaya salamat po, God, sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpabago sa aming puso kaisipan. Lord, walang imposible, basta't kasama ka namin. Kaya namin humayo, kaya namin tumulong, kaya po namin magbigay. Salamat po, Diyos. You are so good, you are a great God, and you are worthy, Lord God, to give the highest praises. Salamat po, Panginoon. Use us mightily, effectively, Lord God. Lalong-lalo na sa pagpapalawak ng iyong karyan dito sa lupa, Panginoon. Na kung saan ang God's Grace Force Borders ng San Simon ay patuloy na lalawak, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. I-bless po ang aking mga kapatid. Kayo po ang bahala sa kanila, Lord God. Salamat po, Panginoon, naniniwala kami. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan hanggang sa katapusan ng salimutan. Salamat po, Lord God. Salamat po sa iyong kabutihan. We honor you. We praise you. We glorify your name. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoon sa lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Sige po, tayo po yung makakaupo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amen. So praise God po. So salamat po sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Amen. So dako naman po tayo. Alam ko po, pinagpala po tayo. Dako naman po tayo sa ating pagkakaloob. Yan po, no? So sa oras pong ito, siguro para di na kayo tumayo, katulad nung ginawa po natin dati, para di na kayo tumayo, iikot nyo na lang. Yan, para di tayo mahirapan. Yan. Yan.
So again po, ito po ipapaliwanag ko lang po. Dito po yung ika po natin, yung 10% po natin, no? Okay. Pwede rin po dito yung offering. Okay? 10% at saka offering. Pero ito po yung nakusaan. Ito yung offering na to na iniipon natin para sa ating church anniversary. Yan, ilang buwan na lang, malapit na po. Para sa church anniversary kasi ang goal naman natin, kung madami po tayo, naman madami po, no? Nakusaan. So malapit na po yung retreat. Yan nga po ay halimbawa, sinay Esther, meron siyang ipaparetreat. Sinay Nida, meron din po siya. Ang alam ko po, 3 po yata yung ipaparetreat po ninyo, no? Tama po ba ako? So, si Lian, si mama niya, sino pa kasi isa? Si Luisa, tama po ba? Then, si Nanay Esther, yung kanyang minamahal. Yan po. Yan po. Tapos kung si ano mas maganda sa buka, alam ko nakapag-encounter na siya, try mo ulit, at least ma-repress tayo. Yan. So, alam ko po sa LBFC naman po madalas ginagawa po yan sa may Sindalan. One day lang po yun, kaya lang po maaga. Yan po maaga po. So, pag-pray naman po natin na tawag dito ay magkaroon tayo. May sasakyan naman po provide po. Usually naman po si Pastor Victor. Yan, pag-pray natin. Yan. At kung gusto niyo po, sumakay po kayo dun sa single po ni Charlie. Yan. Takbo niya kayo ng mabilisan, parang aeroplano. Mabilis magpatakbo yan eh. Opo, pag okay na si magmalakas na, susubukan naman ni Nanay Perlita kasi medyo matindi po yung intense po yung encounter niyon. So yung po kahit na hindi pa siya nakapag-retreat, sabi nga po doon sa pwede naman po tayo makapag-invite. So yun po, ito gagamitin po natin para sa ating church anniversary kasi ang plano po natin bukod sa church anniversary, magkaroon tayo ng water baptism sa mga hindi pa nakapag-water baptism po. Yung po after po ng retreat, usually po ganun po ang program after po ng retreat ay water baptism. Para naman po na po makalangoy-langoy po, magkaroon tayo ng yung asang natin ma-repress daw po. Yan po, so nawa doon po. So mag-agkila tayo ng isang resort ganon. Katulad ng dating ginawa natin, yung kasi medyo mura lang yun, maliit lang naman. Sana makakita tayong ganon. Di baling maliit at least meron swimming pool. So at solo natin para makapag-program. Yun po, so ito po yung bahagi na ito, no? And then, yun po, so ito po. So sabi nga po ay patuloy tayong mag-pray din para sa magkaroon tayo talaga ng bahay, hindi bahay, talagang simbahan po, no? Sambahan po natin. Yung patuloy po natin yung pag-pray yan. Yun naman ay sa prayer meeting. Yung mga nakapalig natin sa prayer meeting, yun ang ginagamit natin. Naku, sa planang natin balang araw, kapag meron na tayong na pwedeng maging simbahan, yun ang gagamitin natin. Yan, okay? Thank you po. So, I hope po naintindihan po natin yung mga offerings na to. At ihanda po natin yung mga kaloob natin at na kung saan ibibigay natin sa Panginoon. Sige po tayo po yung manalangin. Father God, we praise you, we glorify your name. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagkapalan na aming natatamo. Sa mga binibigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, din niyo kami pinababayaan. Tinutugon niyo po ang aming pangangailangan. Salamat po sa magandang kalusugan. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na aming nakakamtan, mga pagkain, mga financial na nagagamit po namin para sa aming buhay dito sa lupa. Dalangin po namin na sa pagkakaloob po namin ay maging masaya kami at lubusan po, Panginoon, yung kagalakan namin na kami nagpapasalamat sa pagtugon niyo po sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya po pagpalaan niyo po ang lahat po ng magkakaloob at patuloy kayo ang siyang maghari, mangusap at maparangalan sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, Lord God. We worship you, we honor you, we praise you in Jesus' name. Amen. So, una muna to. Pasa-pasa na lang para di na pumasok po. Yan, pasa mo na lang na. Para di na sila mahirapan.
Sumayo po tayo. Awit po muna tayo sa Panginoon, isang awitin para sa Kanya. Yan pala pa natin si Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Katulad ng mga agila, tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Halika na! Tumayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala, mabigay kagalakan sa bisensya niya. Kalakas pala. Ito panahong di na uso ang magpagsulay. Ito panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama lang mag-apoy sa ngalan na ang gawa ng Diablo ay tutupukin niya. Hallelujah! Halika na! Tumayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala, mabigay kalakasan sa bisensya niya. Itong panahong di na uso ang mapagsulay. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama lang mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin niya. Halika na! Halika na! Tumayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala, mabigay kalakasan sa bisensya niya. Halika na! Tumayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala, magbigay kalakasan sa bisensya niya. Magbigay kalakasan sa bisensya niya. Magbigay kalakasan sa bisensya niya. Thank you, Lord! Hallelujah! Ibuta mo tayo sa pangbakas na manalangin. Lord, thank you po sa matagumpay na gawain dito sa San Simon, Lord. Patuloy niyo lang po kami gabayan, Lord. Salamat po sa binigay. Patuloy po ninyong paggabay sa amin, Lord. Yun lang po. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Next, sa next po wala, announcement lang po, konti lang announcement. Sa next week po, Sabado po tayo, no? 4 p.m. dito po.
Next week po, 4 p.m. po tayo. Dito po tayo, 4 p.m. po, no? Sabado po. Wala po tayo ng linggo. Sabado lang po. Dito po, alas 4 po. Sa next week, sa susunod po na Sabado. Dito po tayo. Okay, kasi po, yun nga po, basta next week po, 4 p.m. po tayo dito. Okay, maraming salamat po. Yan lang po. God bless po sa inyo lahat. Salamat po.